Pagod na nakauwi galing sa pamamasada si Brando. Medyo dismayado siya ngayong gabi dahil wala pang 500 ang natira pagkatapos niyang isave ang para sa pang-boundary ng niluluma ng jeep. Halos mag-iisang linggo ng ganon ang kanyang kita dahil sa kakaunting pasahero. Bukod kasi sa magbabakasyon na mga estudyante, ay kalat din ang balita patungkol sa mga kultong nangunguha ng tao tuwing gabi. Kalat sa buong probinsya ang tungkol dito, kaya naman maraming mamamayan ang natatakot na magpagabi ng uwi. Ito ang dahilan kung bakit apektado ang kabuhayan ni Brando. Sa edad na 32 ay dito na binuhay ni Brando ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pamamasada. Nang nasa loob na siya ng bahay ay sinalubong siya ng bunsong kapatid na si Angeline na 13 years old. Si Angeline ay ipinanganak na special child. Pero kahit ganon, ay malambing at masayahin ang nasabing dalagita. At dahil nga likas na pagiging malambing, ay akmang yayakap pa sana si Angeline. Pero kaagad din naman niya itong pinigilan, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa amoy pawis pa siya, gawa ng init sa pagbabiyahe sa buong maghapon. Nako Angeline, pasensya na ha. Pas muna si kuya sa yakapsul na yan. Amoy pawis ako eh. Apir na lang muna tayo. Natawa lang ang bunso niyang kapatid bago makipag-apiran. Pagkatapos noon ay tumakbo na to palayo sa kanya na parang ibon na lumilipad-lipad. Kaagad namang naupo ang matangkad na binata sa lumang sofa at nagtanggal ng sapatos. Naabutan niya ron ang isa pang kapatid na si George na nanonood lang ng TV. Uy, kuya, nandiyan ka na pala. Kanina pa ako nandito. Masyado kang busy sa panonood mo ng K-drama. Nasaan si nanay at tatay? May pagkain na ba tayo? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Di pa ako nanananghalian. May kanin pa naman kuya, pero wala na yatang ulam. Nag-aagawan pa nga kami sa isang instant noodles saka ilang pirasong tuyo. Bakit instant noodles lang saka tuyo ang ulam? Nagbigay ako ng pera kay nanay para pang budget sa maghapon. Wala nga si nanay hanggang ngayon eh. Malamang nandun pa yun sa sugalan kuya. Napangiwi lang ang matangkad na binata habang napapailing. Pagkatapos maghubad ng sapatos ay tumayo na siya at inilagay ito sa sulok ng bahay bago pagmasdan ulit ang kapatid na abala sa panonood. Si tatay kumain ba? Oo kuya, kumain na kaming tatlo. Nandun na si tatay sa kwarto niya kasama si Angeline. Okay. Pagkalaon ay nagtungo siya sa silid nila George at kumuha ng damit na pamalit bago magpunta sa kusina upang i-check kung may makakain pa. Nang makita niyang kanin na lang ang natira, ay nanahimik na lang siya. Nagsandok siya ng konti sapagkat alam niyang hindi pa kumakain ang nanay niyang tila nalululong na sa sugal. Pagkatapos no'y tinawag niya ulit si George na kaagad namang lumapit sa kanya. Bumili ka ng 2 sardinas saka 3 itlog. Yung sukli, balik mo Yes kuya, kukuha lang ako ng pang soft drinks Oo na, bilisan mo na dahil kumakalam na talaga ang sikmura ako. Pagkaalis ni George ay pumwesto na nga siya sa tapat ng hapagkainan at pagkatapos ay nag-alay siya ng pasasalamat para sa pagkain. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Kahit ang tagal ng ulam kong sardinas, sana bilisan na nung utol kong makupad kumilos. Wala pang halos 10 minuto ay nakabalik na si George dala ang 2 sardinas at 3 itlog na inutos sa kanya. Kasama na rin ang soft drinks na nirequest nito. Pagkakuha ng sukli ay kaagad ding binuksan ni Brando ang isang sardinas at pagkatapos ay iniwan niya sa mesa ang mga natira. Tol, yang isang sardinas saka 3 itlog, iwan para bukas yan sa almusal nyo Pakilagay na lang muna ron sa basket para hindi na magalaw. Okay kuya, sige. Nang matapos nang gawin ni George ang utos sa kanya, ay bumalik na ang binatilyo sa sala para magpatuloy sa panonood. Magsisimula pa lang kumain ng binatang matangkad nang dumating na naman si Angeline na nanghihingi rin ng pera
matapos makitang may iniinom na soft drinks ang Kuya George niya. Narinig naman yun ni Mang Ambo na papunta lang sana ng banyo para umihi. Kaya sinaway niya ang bunsong anak. Angeline, halika nga muna rito. Hindi pa nga nakakakain ng Kuya Brando mo eh. Humihirit ka na dyan. Ikaw talagang bata ka, oo. Hayaan niyo na po, Tay. Mano po. Tumayo ang matangkad na binata sa kanilapitan ng ama at nagmano rito. Pagbalik niya sa tapat ng hapagkainan, ay dumukot siya ng pera at binigyan ng bunsong kapatid ng 20 pesos. Tuwang-tuwa ang special child na nagtatakbo palabas ng kusina. Ako, binigyan mo pa. Kaya namimihasa rin ang kapatid mong yan eh. Mauubusan ka pa ng pera niyan at baka makulangan ka ng pang-boundary. Tay, okay lang po yan. Magkano lang naman po ang binigay ko. Kain po tayo, Tay. Salamat anak. Pero tapos na ako. Hinihintay ko nga ang nanay mo dahil mukhang napataambay na naman sa alam mo na. Ay, ikaw na nga magpayo dyan sa nanay mo na kapag hindi siya tumigil sa kasusugal, baka lahat ng binibigay mong pera malustay niya na. Kanina nga may pumunta rito at naniningil ng utang niya. Imbis na ipambili ko ng bigas at ulam, naibayad ko tuloy. Kaya instant noodles na lang kami at tuyo. Hindi ka patuloy natirhan. Nang marinig yon ng matangkad na binata, ay nakaramdam siya ng pagkadismaya sa ina. Hindi niya naman magawang magalit dahil ayaw niyang mawala ng respeto sa nanay niya. Tay, paano ko naman po pagsasabihan si nanay? Di ako pa ang inalngala nun kung nagkataon. Sa bagay, kung ako nga nagsasabi, mas galit pa sa akin. Sumasakit na talaga ang ulo ko dyan sa nanay mo. Kaya hinahayaan ko na lang din, anak. Tay, paano po kaya kung kayo na muna bahalang mag-budget ng perang ibibigay ko para hindi na rin maipangsugal ni nanay? Ano sa tingin nyo? Naku anak, kahit bigyan mo o hindi ng pera yon, gagawa ng paraan ng nanay mo na makapagsugal. Kanina nga lang yung sinasabi ko sa'yo, may naningil dito ng utang at malamang sa sugal yun. Ano pong gagawin ko, Tay? Sa kanya mo pa rin ibigay ang budget, anak. Ang payo lang bawas-bawasan hanggang sa ma-realize niya na dapat na siyang tumigil sa pagsusugal. Kasi kapag hindi mo na binigyan ng pera ang nanay mo, baka magtampo pa yun at lalo lang yung maging dahilan para malulung siya sa sugal. Ay, ano bang napapala ng tao sa sugal? Mabuti na lang talaga at hindi ko nakahiligan at natutunan yan. Kaya ikaw anak ha, huwag mong tutularan ang nanay mo sa bagay na yan, ha? Oo naman po, Tay. Sa inyo ko po yata naman ang hindi pagkahilig sa kahit anong sugal. Sige na, ituloy mo na ang pagkain mo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakabawi na ako ng lakas at kapag okay na tong mga binti ko, babalik na rin ako sa pagmamaneho. Matapos sumubo ng makakain, ay nakangiting tumugo ng binata. Nako Tay, huwag niyo na po masyadong pakaisipin pa tungkol sa pagbalik sa trabaho. Okay na sa akin basta magpalakas lang kayo at makapagtapos sina George at Angeline. Pagkatapos ng usapan ay nagpatuloy na sa pagkain ng binatang matangkad. At ilang saglit pa nga, matapos kumain ay naghilamos na siya ng katawan bago magtungo sa kwarto nila ni George at mahiga. Lord, marami pong salamat sa maghapon na to. Basta Lord, ingatan niyo po lagi ang pamilya ko. Good night. Bago matulog ay pinaalalahanan niya ang kapatid na si George na hintayin ang kanilang ina, saka i-check mabuti ang mga pinto at bintana ng bahay. Paghiga ay nakatulog kaagad siya ng mahimbing dala ng matinding pagod. At kinabukasan ay mas inagahan nga niya ang pamamasada. Subalit katulad kahapon ay matumal pa rin talaga dahil sa dami ng kakumpetensyang jeep. Pero kakaunti naman ang pasaherong bumabiyahe. Hindi alam ni Brando kung pinaglalaruan nga lang ba siya ng tadhana o sinusubok ng kapalaran. Sapagkat nang tanungin naman niya ang ibang mga tsuper na kakilala niya,
ay maayos naman ang kita ng mga to kumpara sa kanya. Pagsapit ng tanghali, pagkatapos mananghalian sa karinderya, ay nagpalipas muna ng oras si Brando sa tambayan ng mga tsuper. Narinig naman niya ang kwentuhan patungkol sa gumagalang kulto sa probinsya na talagang laganap na. Kahit ang ilang mga tsuper ay aware na rin sa balitang yon kaya ang ilan ay medyo natatakot na rin. Pero ang matangkad na binata ay mas kinatatakutan ang mawalan siya ng kita sa isang araw sapagkat siguradong magugutom ang kanyang pamilya. Kaya naman ang makita niya at makausap ang matagal ng kaibigang si Joey na kauuwi lang galing sa kalapit na probinsya ay binigyan siya nito ng mga suwestyon na dapat gawin. Kahit may kayabangan ng kaibigan niyang ito, ay may punto naman sa mga sinasabi. Pare Koy, dun sa kabilang probinsya, hindi nga ako pumapasada ron. Madalas ko ipaarkila ang jeep ko. Solve na ako kung makadalawa, 3 o 4 na biyahe. Kotang-kota na talaga, as in. Di ako sure pare. Medyo luma na rin kasi tong sasakyan ko eh. Si tatay pa nga nagmamaneho niya noon. Buti nga at naayos nung naaksidente si tatay. Kaya ako munang humawak kaysa ibang tao pang magbaboundary. Naku pare Koy, wala yan sa bago o sa luma. Basta kayang humataw ng sasakyan, ilaban mo na. Kaysa naman magtiyaga ka sa mga pabarya-baryang kita. Samantalahin mo lalo na at magsasummer ngayon. Bukod sa lipat bahay, uso ang swimming. Ganun ang gawin mo. Maniwala ka sa akin. Solve yung problema mo sa kakarampot na kita. Sige pare, susubukan ko. Wala rin namang mawawala, di ba? Kung walang aarkila, okay lang din. Babalik ako sa pamamasada. Yan. Ganyan dapat ang mindset, pare Koy. Huwag kang mag-stick sa kaya lang abutin ng utak mo. Dapat mag-isip tayo ng out of the box. Yan ang mga natututunan ko sa buhay. Napangiwi na lang si Brando sa mga sinabing yun ng kausap kahit na may punto naman to. Yun nga lang talaga ay may pagkamayabang ito kaya marami ang galit at ilag kay Joey lalo na sa mga tsuper. Kapag may nagrenta sa akin, pare Koy, sa'yo ko muna ipapasa para naman mabuhayan ka at magpursige na ituloy ang plano. Huwag kang tumulad sa mga kasama mong tsuper dito na babiyahe, tatambay, uuwing lasing. Naku, huwag mong iburo ang sarili mo rito sa terminal. Malabong umasenso ka rito. Dapat may iba pang diskarte. Grind lang ng grind, pare Koy. Salamat pare Koy. Bago matapos ang araw na yon, ay nairekomenda na nga ni Joey ang sasakyan ni Brando na ipaarkila ang sasakyan sa isang naglilipat ng mga gamit. At dahil ayaw niyang mapahiya ang kaibigan, nag-aalangan man dahil medyo malayo ang paglilipatan ng mabibigat na gamit, ay pumayag na rin si Joey. Mag-isa lang kasi ang matandang babae. Tumulong na rin ang matangkad na binata sa pagbubuhat ng mga gamit bilang pakonsuelo. Mabigat man at nakakapagod, ay napawi ang lahat ng yon matapos siyang abutan ng malaking halaga. Ba, ayos to ah. Malaki rin pala talaga ang kita. Partida, ilang oras lang akong bumiyahe niyan. Ayos din ang rekomendasyon ni Joey. Tama nga siya. Magbabiyahe pa kaya ako ngayong araw? Sige na nga, kahit 1 o 2 pasada lang. Sayang din ang oras eh. Mga bandang 6:00 ng gabi ay nakabalik pa si Brando sa pamamasada. Nagbiyahe pa siya ng 1 oras at sinwerte rin siya dahil nakailang ikot din siya sa bayan na sumakto para sa pang-boundary. Wala siyang naabutan sa sala. Tahimik na rin ang buong paligid kaya in-expect niya na tulog na nga ang lahat kaya nagdire-diretso na siya papuntang kusina dala ang mga pinamili. Habang inaayos ang mga yon, ay eksakto naman na dumating sina George at Angeline na malulungkot ang mga mukha kaya napakunot siya ng noo. Oh, ba't ganyan ang mga mukha nyo ha? Ang aga nyo yatang magsitulog ngayon. Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi, ay tumakbo na si Angeline at yumakap ng mahigpit bago tahimik na umiyak. Oh, bakit? Ano nangyari George? Nasaan sina tatay at nanay?
Si tatay nandun sa kwarto nila, tulog na yata. Si nanay umalis kani-kanina lang bago ka dumating. Ha? Bakit? Nag-away sila ni tatay. Paano kasi, kuya? Ang nanay mo, nagkautang na naman dahil sa sugal na yan. Kaya yun, ang pagkain namin ng buong maghapon, naging pambayad pa. Hindi pa kayo nagsisikain? Simula tanghali pa, kuya. Hiningi na nga lang ni tatay ng pagkain sa kapitbahay tong si Angeline eh. Kasi gutom na gutom na. Mabuti na lang pala maaga akong umuwi. Pero hindi bale, may dala akong lechon manok. Mabuti bumili ko. May bigas din ako nabili. Isaing mo na muna tol. Hintay lang kayo saglit tay ha, at makakapaghapunan na rin tayo. Habang hinihintay na maluto ang sinaing, ay nag-usap muna ang mag-ama sa labas ng bahay. Tinalakay nila ang tila lumalalang pagkalulong ni Ginang Isme sa pagsusugal. Pasensya na anak, at hindi ko na talaga natiis kanina. Kaya inaaway ko na ang nanay mo. Hindi na kasi maganda na nagagamit ang pera sa pagsusugal. Ang nanay mo, kumikitid na ang utak. Huwag po kayo mag-alala tay. Kakausapin ko po talaga si nanay para naman matigil na siya. Siguro po di na muna ako sa kanya magbibigay ng pera. Ay, tama anak. Bumili ka na lang ng mga kailangan kesa pirahin mo para hindi na magastos ng nanay mo. Pagdating naman sa bills, ikaw na lang din o si George ang magbayad. Mahirap na. Kapag nalaman ng nanay mo na sa akin ka magbibigay, magagalit yun. Sige po tay, ako na pong bahala. Maya-maya pa, pagkatapos mag-usap ng mag-ama at maluto ang kanin, ay sabay-sabay na nga silang naghapunan. Habang kumakain ay natalakay din nila ang patungkol sa medyo nadadagdagang pagkawala ng mga kabataan. Anak, siya nga pala. Mag-iingat-ingat sa pagbabiyahe ha. Parang narinig ko kanina dyan sa labas yung mga kapitbahay natin na nag-uusap May nawala na naman daw na bata. Schoolmate ko po yung tinutukoy nila, tay. Parang kahapon pa po nawawala yun eh. Pero ang sabi, naglayas lang po talaga. Kung ano man ang dahilan, mas mainam na mag-ingat pa rin kayo. Pati ikaw, George. Pagtapos na ang klase, wag na munang maggala-gala sa kung saan-saan, ha? Tama si tatay, tol. Saan naman ako pupunta? Diretso uwi lang ako rito sa bahay kaya. Mabuti kung ganon. Basta ipagpatuloy mo lang yan. Malay mo, dagdagan ko ang allowance mo. Malay mo lang ha. Huwag kang masyadong mag-expect, tol. Mag-e-expect na ako, kuya. Bahala ka dyan. Nagtawanan lang sila habang nagpapatuloy sa hapunan. Ilang minuto pa, nang matapos na ang pagkain ng mag-aama, ay kaagad hinugasan ni Ginoong Ambo ang mga pinagkainan. Nang matapos na ay pinuntahan siya ng ama sa sala sapagkat nanonood pa siya ng TV. Hindi ka pa matutulog, nak? Hinihintay ko pa po si nanay. Nako, baka mapuyat ka sa kahihintay mo ron. Kapag hinating gabi na masyado, matulog ka na at wag mo nang hintayin, ha? Malamang nakapwesto na naman yon. Sige po tay, matulog na po kayo. Ako nang bahala rito. Sige anak. Basta ang sinasabi ko sa iyo kanina nung kumakain tayo, ha? Huwag mong baliwalain yon, Brando. Hindi biro ang mga kabataang nawawala. Mas maigi na ang nag-iingat. Aware naman po ako, tay. Kaya huwag kayong mag-alala masyado. Lagi rin namang nandun sa sasakyan yung sandate. Kapag may mga taong gagawa ng hindi maganda, yari sila sa akin. Paano na kung hindi ordinaryong tao? Paano mo gagamitin yung pamukpok? Kung masasama sila, tay, kahit sino pa, kahit aswang, mangkukulam, kulto, maligno o tiyanak, basta hindi ako papayag na hindi sila masaktan. Napangiti ang Ginoo bago tuluyang magpaalam na matutulog na. Kaya kinawayan na lang niya. Ilang oras pa ang lumipas. Naubos na lahat ni Brando ang palabas sa TV. Pero hindi pa rin sumusulpot ang kanyang ina. Kaya nagdesisyon na siyang patayin ang TV at magtungo sa banyo. Habang naghihilamos ng katawan sa banyo,
ay nabagabag ang kanyang isip kung kumusta na kaya ang ina. Gusto niya rin kasing makausap to ng maayos para naman matigil na ang pagkalulong nito sa sugal. Nang nakahiga na siya sa papag, ay napadasal na lang siya habang nakatingin sa bubungan. Lord, alam ko naman pong hindi mo pababayaan ang pamilya ko. Ingatan niyo po sana si nanay kung nasaan man siya ngayon. Pagkatapos sabihin yon ay ipinikit na rin niya ang mga mata at natulog na ng mahimbing. Kinabukasan ay nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Brando. Naabutan niya ang ina na natutulog sa sala kaya hindi niya na muna to inabala pa dahil aalis na rin siya. Simula kasi nang mairekomenda ni Joey ay mas dumami na ang umaarkila ng kanyang jeep. Sa katunayan ay ginawa na lang niyang ekstra ang pamamasada sapagkat mas malaki talaga ang kinikita niya sa pagpaparenta ng sasakyan. Grind lang ng grind. Salamat ulit, pare Koy. Walang kasihan, pare Koy. Sabi ko naman sa'yo eh. Makalipas ang 5:00 ng hapon, ay nagdesisyon na munang umuwi si Brando sapagkat gusto niya talagang makausap ang ina. Nakatatlong arkila naman ang sasakyan kaya malaki-laki na rin ang kanyang kinita. Matapos makapagbigay ng boundary sa may-ari at makapamili ng lechon manok sa Kalyempo, ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanilang bahay. Pagkapark niya ng jeep sa tapat ng bahay, ay naabutan ng binata ang kumpulan ng mga tsismosa at tsismoso. Ano naman kaya ang pinagchichismisan ng mga to? At talagang sa tapat pa sila ng bahay Hindi na niya natapos pa ang pagsasalita sapagkat narinig niya ang boses ng kanyang tatay na tila nakikiusap sa iilang tao. Dali-dali siyang lumapit doon at pumagitan kaya narinig niya ang dahilan ng komosyon. Doon niya nalaman na sinisingil pala ng 3 tao ang kanyang nanay Isme sa utang nito. Hindi na rin niya napigilan na makisabat sa usapan dahil kitang-kita niya kung paanong naaargabyado ang kanyang tatay at nanay dahil sa mga utang na yun. Pagpasensyaan niyo na po ang nanay ko. Magkano po ba ang utang niya sa inyo? Halos umabot din ng 3,000 ang utang ni Nanay Isme na binayaran na lahat ni Brando para matapos na. Hiniling niya rin sa mga taong yon na hanggat maaari ay huwag nang isasama sa pagsusugal ang kanyang ina sapagkat wala naman itong pera. At dahil sa nabayaran niya na ang utang ng ina, ay inatras na ng mga yun ang plano nilang ipabarangay si Nanay Isme. Pagpasok ng ama sa loob ng bahay, ay tinapi kaagad siya ni Ginoong Ambo na halata sa hilat siya ng mukha ang pagkadismaya. Tay, huwag na po kayong sumimangot dyan. Okay na po ang lahat. Nabayaran ko naman na ang utang ni nanay Pasensya ka na, anak. Ako dapat ang nag-handle ng mga ganitong bagay may pera ka pa kaya niyan pagkatapos mong bayaran ang utang ng nanay mo? May natira pa naman, tay, kahit papano. Nakabili pa nga ako nitong lechon manok tsaka liempo. Tapos nakapag-boundary na rin ako kaya wag na po kayong masyado mag-alala. Nangihinayang din kasi ako sa pera, anak. Itong nanay mo talaga. Hindi ko alam kung bakit ba nagkakaganyan yan. Hayaan nyo na po, tay. Kumain na po muna tayo. Mamaya ako kakausapin ng nanay. Kaagad tinawag ni Mang Ambo si George at ibinigay ang ulam. At pagkakita rin ni Angeline sa kanyang kuya, katulad ng dati, sinunggaban niya to ng yakap dahilan upang tila mapawi ang lahat ng pagod ni Brando sa buong maghapon. Tahimik na naghapunan ng mag-anak dahil halata sa itsura ng mukha ni Nanay Isme ang pagkadismaya sa sarili. Alam niya kasi ang kasalanang nagawa kaya hindi siya makaimik. Nang matapos na silang maghapunan, ay kaagad kinausap ng binata ang kanyang nanay patungkol sa pagsusugal nito. Nay, itigil niyo na po ang pagsusugal niyo. Nakita niyo naman po ang nangyari kanina. Paano na lang po pala kung wala akong nadiskarte? Di sa barangay kayo pupulutin. Pasensya na anak. Sa sobrang lungkot ko kasi
Parang sa pagsusugal ko na lang dinadaan kaya hindi ko rin namalaya na naghanda utang-utang na ako dahil dyan. Pasensya na talaga. Nalulungkot? Bakit naman kayo nalulungkot, Nay? Nito kasing mga nakalipas na buwan, namimiss kong dalawa mong kapatid, sina Jenny at Luke. Bahagyang nagulat ang binata nang marinig niya yon mula sa ina. Magmula kasi nang mamatay ang dalawa niyang kapatid na nabanggit, ay hindi na nila ito napag-usapan pa. Namatay ang dalawang kapatid niyang to matapos masangkot sa aksidente na kasama ang tatay ambu nila. Pasensya na po, Nay, kung ganyan pa lang nararamdaman niyo ngayon. Pero hindi naman ho dahilan yan para ilulong niyong sarili niyo sa pagsusugal. Marami namang ibang paraan para libangin ang sarili. Huwag lang po sa sugal. Sige, naiintindihan ko anak, kaya pasensya na talaga. Huwag niyo na po ulitin to, Nay, ah. Kasi baka sa susunod, wala na akong may pambayad. Baka mamaya magulat na lang kami. Kinukuha na ng pinag-utangan niyo itong bahay natin. Nakakaawa naman tayo pag sakali tayo dinampot. Lalo na si Angeline. Alam niyo naman po ang kalagayan niya, di ba? Niyakap ni Brando ng mahigpit ang kanyang nanay na naiyak na lang. Matapos niyang himas-himasin ang likuran nito, ay tumahan din ang ginang. Naging matiwasay ang pag-uusap nila, kaya nakatulog ang lahat ng mahimbing. Makalipas ang 1 linggo, ay naging maayos na ulit ang takbo sa loob ng bahay nila. Nagkabati na ang mag-asawa at tumigil na nga sa pagsusugal si Aling Isme. Pero ang balita tungkol sa mga kabataang nawawala ay nadagdagan dahil isa na naman daw kabataan ang nawawala ayon sa mga sabi-sabi na wala rin namang patunay. Dahil doon ay mas lalong naapektuhan ng pagbabiyahe ng mga driver na katulad ni Brando. Mabuti na lang talaga at meron silang racket ni Joey sa pagpapaarkila ng sasakyan. Pasado 7:00 ng gabi, kauuwi lang ni Brando mula sa paghahatid ng mag-asawang nag-angkat na mga monoblock chair. Balak niya pa sanang pumasada, kaya lang ay nawarningan na siya ni Joey. Naku pare koy, huwag ka nang pumasada. May kita ka naman na ngayong araw eh. At saka, nababalitaan mo ba yung kumakalat ngayon na mga kulto pa nangunguha ng mga kabataan? Ang palagay ko nga niyan eh, may ginagawa kasing malaking mall sa kakondo dun sa kabilang bayan. Malamang talaga dahil yan dun. Paano mo naman nasabi? Ganun nga raw kasi yun. Yung dugo ng mga kabataan, winiwisik-wisik sa mga haligi para tumibay ang building. Ganun ba yun? Hanip pa. Ngayon ko lang nalaman yun. Palipasin mo muna ang mga nangyayari. Dahil sa ngayon kakaunti lang ang mga nagpapagabi sa daan dala ng takot. O siya, uwi na rin ako at nag-aalala na ang misis ko sa akin eh. Umuwi ka na rin kung ako sa'yo. Matumal din ang pasahero ngayong gabi. Sinunod na nga lang ni Brando ang sinasabi ng kaibigan. Umuwi na nga muna siya ng bahay at hindi na pumasada pa. Sapat na rin naman ang kita niya para sa araw na to. Nang nasa loob na ng bahay ay naabutan niya ang bunsong kapatid na nakaupo sa sofa at tila naghihintay sa kanya. Oh, bunso Angeline, ba't gising ka pa? Tumabi siya sa kapatid kasabay ng paglapag sa bag na naglalaman ng mga kinita niya sa pamamasada at pag-arkila ng sasakyan. Sila nanay at tatay, kanina pa ba tulog? Anong ulam natin? Gutom na ako eh. Di na naman kasi ako nakakain sa karinderya kanina dahil ibig kong sabihin, maraming pasahero. Ba't hindi ka pa nga pala natutulog, bunso? Kumamot-kamot lang sa ulo si Angeline, kasunod ng pagyakap sa kanya ng mahigpit. Pagkalaon ay tumutok na ulit ito sa panonood ng TV at hindi na siya pinansin. Mabuti na lang at dumating si George na kagagaling lang sa banyo, kaya yun na lang ang tinanong niya. Kumain na ba kayo? Nasaan si nanay at tatay? Oo kuya, kumain na kami.
Pritong bangus kuya ang ulam namin, tapos may sabaw din. Tulog na sina nanay at tatay. Ah, ganun ba? Kayong dalawa, magsitulog na rin kayo ha. Pagkatapos ko kumain, dapat wala na kayo rito. Sige kuya, hinihintay ka lang talaga namin tapos matutulog na rin kami. Angeline, narinig mo sabi ni Kuya Brando ha? Patayin mo na ang TV. Napasimangot na lang ang babae saka sinunod ang utos ng nakatatandang kapatid. Nang mawala na sa paningin ni Brando ang dalawang kapatid, ay nagtungo na nga siya sa kusina para kumain. Ilang minuto pagkatapos maghapunan, ay hinugasan niya rin kaagad ang mga pinagkainan, saka naghilamos at naglinis na ng katawan sa banyo. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas niya ng banyo ay dumiretso ang binata sa sala para siguruhing nakakandado ng maayos ang pinto ng kanilang bahay at nakasara ang mga bintana. Marahan niyang hinawi ang kurtina at sinilip ang kanilang jeep na nakapark sa tapat mismo ng kanilang bakuran. Hindi kasi nila pinapasok dahil maliit lang ang bakuran nila. Nang hahawiin na niya ulit paloob ang kurtina, ay napansin niyang para bang merong taong nakatayo sa labas ng jeep sa bandang likuran. Nang masiguro niyang tao nga ang nakita niya, ay dali-dali siyang lumabas ng bahay para lapitan ito at tanungin. Bago pa siya makalabas ng bakuran, ay tuluyan nang nawala ang nasabing tao. Kaya nagtungo na lang siya sa loob ng jeep at sinipat kung merong nawala. Sa kabutihang palad ay maayos naman ang sasakyan, kaya bumalik din kaagad siya sa loob ng bahay. Sino kaya yun? Sigurado kung may nakita akong tao kanina eh. Ang bilis naman nun. Hanip siya. Huwag lang siya magtatangkang kunan ng pyesa tong jeep ko dahil kapag nahuli ko siya, matalang talaga niya ang walang latay. Pagkalak ng pinto ay saglit niyang sinilip mula sa bintana ang sasakyan at nagmasid kung bumalik ang tao pero hindi niya na ito nakita. Kaya nagtuloy-tuloy na siya sa kwarto nila ni George at natulog. Pasado 3:00 ng madaling araw ay sabay silang nagising ni George matapos mabulahaw dahil sa malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Pagbangon niya mula sa papag, ay nakita niyang nakatayo na si George sa pintuan ng kanilang kwarto. Uy, bakit ka nakatayo dyan, George? Si Angeline, kuya. Nakadungaw sa bintana. Huy, Angeline! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Ano? Tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto. Si George naman ay nilapitan na ang bunso nilang kapatid at sinilip din kung ano o sino ang sinisipat nito sa labas ng bahay. Pagkalaon ay muling umalulong ang aso mula sa hindi kalayuan, kaya bahagyang nagtayuan ang mga balahibo ni Brando at napayakap siya ng bahagya sa sarili. Hindi niya lang ipinahalata sa mga kapatid ang kilabot na namumuo sa kanyang pagkatao dahil ayaw niyang matakot din ang mga ito. Sino bang sinisilip niyo dyan? Parang may tao sa labas ng bahay, kuya. Sa likuran ng jeep. Bigla tuloy na alala ng binatang tsuper ang nakita niya kagabi na lalaki kaya dali-dali rin siyang dumungaw sa bintana. Nasaan? Wala naman akong makita. Kaalis lang, kuya. Hindi na pinatapos pa ni Brando ang kapatid. Lumabas na siya ng bahay at dali-daling sinilip sa magkabilang kalye ang sinasabing tao ni George. Subalit hindi niya na naabutan pa yon, kaya dismayado siyang bumalik sa loob ng bahay at muling ikinandado ang pinto. Sigurado ba kayong may nakita kayong tao? Oo, kuya. Di ba, Angeline? Nakita mo rin? Pagtango ng babae ay hinimas-himas na ni Brando ang buhok nito sapagkat kita sa mukha ni Angeline ang takot dahil sa narinig na pag-alulong ng aso. Sige na, bumalik na tayo sa kwarto at matulog. Hayaan nyo na yun. Huwag kang matakot sa alulong ng aso, di ka mapapano dyan. Tabihan at yakapin mo lang si nanay o tatay dun sa kwarto nyo. Pagbalik ng magkakapatid sa kani-kanilang silid, ay nahiga lang si Brando at muling tumingin sa bubungan nila. Sapagkat naisip niyang
may pakay talaga ang kung sino mang tao na yon. Hindi kaya isa sa mga nautangan ni nanay yon? Hindi naman siguro, kuya. Pero malay din natin. Siya nga pala, tol. Wala ka naman pasok bukas, di ba? Gusto mong sumama sa akin sa pagpasada? Tuturuan na rin kitang magmaneho para kapag nagkalisensya ka na, makakapag-sideline ka rin sa pagdadrive. Uy, sige kuya. Bukas sasama ako. O sige, siya, matulog na nga tayo. Huwag mo nang pakaisipin yon. Huwag mo na rin sasabihin kina nanay at tatay ang tungkol dun, ha? Sige kuya. Maya-maya ay narinig na lang ni Brando ang kapatid na humihilik na, kaya tinalikuran na lang niya to at pinilit na makatulog. Kinabukasan pagbangon niya ay may nakahain na sa hapagkainan, kaya kumain na kaagad siya. Pero nang mapansin niyang tila kakaiba ang ikinikilos ng ina, ay nagtaka siya. Nay, ayos lang po kayo? Oo, anak. Parang medyo inaantok lang ako. Matulog na po muna kayo. Wala naman po kayong gagawin, di ba? Ako na lang po ang bahala dito. Gigisingin ko na lang din si George mamaya dahil sasama sa akin yun eh. Tuturuan ko rin kasi siya mag-drive. Sige anak, mabuti yan at matuto na rin siyang magmaneho. O siya, maiwan na muna kita dyan. Sige po, Nay. Eksaktong pagbalik ng ginang sa kwarto ay siya namang pagbangon ni Ginoong Ambo. Ginising na rin ni Brando ang kapatid para isama sa pagpapasada. At katulad ng napagkasunduan, ay maghapon na pumasada ang magkapatid dahil walang umarkila ng sasakyan ngayong araw. Maganda ang naging resulta ng tandem nilang magkapatid dahil kahit matumal ang pasahero, ay malaki-laki pa rin ang kinita nila. Pagsapit ng gabi sa huli nilang biyahe, ay medyo natakot na si George dahil hindi pa uso ang mga posting may ilaw sa mga dinadaanan nila. Kaya naman nagbiyahe sila sa kadiliman ng gabi. Nakakatakot naman pala magbiyahe ng ganitong oras pa lang. Biruin mo, napakadilim ng dinaharaanan natin. Hindi pa pala na-aksyonan ni na Mayor ang pailaw dito, kuya. Nagkalat pa naman yung kulto-kulto na yun. Medyo nakakatakot tuloy eh. Alam mo, tol, hindi mo naiisipin yan dilim-dilim na yan kapag pera na ang usapan. Mabuti nga at marami-rami tayong pasahero eh. Kaya nga kuya, last biyahe na natin to, di ba? Oo, kaya mag-relax-relax ka na dyan. Oo kuya. Pagkasabing yun ay naningil na ng bayad si George sa mga pasahero. Maya-maya, nang mapadaan na sila sa pinakamadilim na bahagi ng kalsada dahil sa matatayog ang puno, ay nakarinig ang lahat ng malakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Nangilabot ang lahat dahil sa alulong na yon. Kaya medyo binilisan na ni Brando ang pagpapatakbo. Si George naman ay panay ang sipat sa likuran para i-check ang mga pasahero nila, lalo na ang buntis na halatang takot na rin dahil sa mga narinig. Grabe naman. Nakakatakot naman yung alulong na yun. Kinikilabutan na tuloy ako, kuya eh. Hindi naman na nagsalita pa si Brando. Nag-focus na lang to sa pagmamaneho hanggang sa nabigla silang lahat matapos mayroong sumulpot na tao sa gitna ng daan at kamuntikan pang masagasaan. Ay, lintik naman! Mabuti na lang at napreno kaagad ni Brando ang jeep at hindi nasagasaan ng matandang lalaki na napayuko din naman bigla. Pagkahinto ng sasakyan, ay lumingon ang matandang lalaking nasa gitna ng kalye at humarap ito sa kanila. Napakunot noon naman si George sapagkat tila namukaan niya ang nasabing matanda. Sinamaan lang sila ng tingin nito bago naglakad papunta sa kung saan at hindi na nila nakita pa. Marami namang pasaherong umangal kaya walang choice si Brando kundi humingi ng paumanhin sa nangyari. Nang umandar na ulit ang sasakyan, ay sumipat-sipat pa si George sa paligid para tignan kung nasaan na ang matandang lalaki pero wala na siyang nakita. Kuya, parang pamilyar sa akin yung matandang yun ah.
Talaga? Saan mo naman nakita? Hindi ko na nga maalala kung saan ko nakita eh. Pero parang pamilyar talaga sa akin eh. Isipin mong mabuti. Dahil hindi pa kami tapos ng walang yang yun. Muntik pa tayo madisgrasya. Pasalamat na lang talaga siya at matanda siya eh. Dahil sa mabagal at maingat na pagmamaneho, ay inabot ng 9:00 bago sila matapos sa pagpapasada. Gayunpaman, ay sulit naman ang biyahe nila dahil malaki-laki rin ang naging kita. Nakapag-boundary pa si Brando at nakabili sila ng ulam para ngayong gabi at kinabukasan. Pagpasok ng magkapatid sa loob ng bahay, ay naabutan nila si Ginoong Ambo at Angeline na nanonood ng TV. Pagkamano nila sa ama, ay hinanap kaagad nila ang ina. Nasaan si nanay, tay? Masama ang pakiramdam ng nanay mo kaya natulog ka agad pagkatapos namin maghapunan. May dala pa naman kaming lechon manok ni kuya oh. Kumain naman na kami. Siguro, pagtirahan nyo na lang ang iba para bukas sa almusal. Kamusta na po ang nanay? Kaya pala kaninang umaga parang namumutla ang tingin ko sa kanya. Sabi ko na nga ba hindi maganda ang pakiramdam niya kanina. Gusto niyo ba tay? Bumili na ako ng gamot? Bukas na lang siguro anak. Napainom ko naman na siya ng gamot eh. Huwag na rin kayo masyadong maglalabas ng hating gabi ha. Dahil alam mo naman na nangyayari ngayon. Yung mga kulto-kulto. Sige po tay, kakain na po muna kami ni George. Ikaw Angeline, gusto mo rin kumain? Nang tumanggi ang babae ay dumiretso na sina Brando at George sa kusina para kumain. Dala na rin ang matinding pagod sa pamamasada, kaya naparami ang kain nila. Nang matapos na ay naunang maghilamos at maglinis ng katawan si George dahil antok na to. Nagpahuli na si Brando sapagkat naghugas pa siya ng mga pinagkainan nila at nag-check ng mga bintana at pinto. Nang masiguro niya na nakakandado na ang pinto, ay naghilamos na rin siya at naglinis ng katawan bago magtungo sa kwarto. Matiwasay na ngang natulog ang magkapatid. Subalit pagsapit ng eksakto 3:00 ng madaling araw, ay naalimpungatan na naman si Brando. Nakarinig kasi siya ng mahihinang boses mula sa labas ng bahay. Tumayo siya at nagtungo sa sala para silipin kung may tao sa labas ng bahay. Pero wala naman siyang nakita. Tanging boses lang ang kanyang naririnig. Para itong bumubulong na mga salitang hindi naman niya maintindihan kung ano. Para makasiguro ay lumabas siya ng bahay at nag-ikot-ikot sa bakuran. Nagpunta rin siya ng jeep pero hindi talaga niya nakita ang taong gumagawa ng kakaibang bulong. Nang pabalik na siya sa kanilang bahay, ay bigla na lang siyang napahinto sa mismong pintuan. Humarap siya ulit sa labas at doon na nga niya nakita ang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng nakaparadang jeep. Pamilyar ang itsura nito, kaya napakunot noo siyang bigla habang iniisip kung sino to. Ikaw yon? Yung kamunti ko na masagasaan? Magbabayad ang nanay mong sugarol. Pagkasabing yon ng matandang lalaki, ay bigla na lang lumamig ang kapaligiran kasabay ng paghangin ng malakas, dahilan para mapayakap si Brando sa sarili. Kinilabutan siya ng husto at mabilis na gumapang ang kilabot na yon sa buo niyang pagkatao, kaya hindi kaagad siya nakakilos. Ramdam niya ang unti-unting pagtatayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Nangatog siya ng unti-unting kumilos ang matandang lalaki na nakatayo sa tapat ng jeep habang nakatingin ng malalim sa kanya. Anak, Brando? Ikaw ba yan nandyan sa labas, ha? Pagdating ni Ginoong Ambo na bigla ring nagising, ay napalingon sa kanya ang anak. At nang magbalik tingin siya sa tapat ng jeep, ay katakatakang wala na roon ang matandang lalaki na nakita niya kanina. Anong ginagawa mo dyan, nak? Ano po kasi, tay, Hindi na natapos pa ng binata ang sasabihin, sapagkat narinig nilang sumigaw at umiyak si Angeline, kaya dali-dali silang nagtungo sa kwarto kung saan to naroon. Pagpindot ni Mang Ambo ng switch at nang lumiwanag sa buong silid,
ay tumambad nga sa kanila si Aling Isme na nakaupo sa isang sulok at nangangatog ang buong katawan. Nilapitan ng Ginoo ang kanyang asawa habang si Brando naman ay niyakap lang si Angeline na tila takot na takot. Ano yun? Bakit? Ano nangyari, ha? Isme, mahal, ano nangyayari? Bakit ka nandyan sa sulok? Magbabayad naman ako ng utang. Parang awa mo na. Huwag ang pamilya ko. Huwag mo silang idamay. Anong sinasabi mo, mahal? Doon na biglang naalala ni Brando ang matandang lalaki kanina, pati ang mga sinabi nito sa kanya. Magbabayad ang nanay mong sugarol. Maya-maya ay bigla nang nag-hysterical si Nanay Isme na pilit namang inalo ng kanyang asawa. Subalit dahil sa lakas ng ginang ay hindi siya naawat. Nagsisigaw siya na parang baliw habang pinipiga ang ulo at sinasabunutan ang buhok. Dahil din tuloy doon ay nagising na rin si George, nagulat na gulat sa nakita. Kuya, Tay, ano po nangyayari kay nanay? Hindi ko rin alam eh. Halika rito at samahan mo si Angeline. Tutulungan ko si tatay. Nang nasa tabi na ni George ang bunsong kapatid, ay kaagad namang nilapitan ni Brando ang ina para pigilin sa pag-hysterical nito na parang nawawala sa sarili. Tama na! Tama na! Tama na! Tigilan mo ang pamilya ko! Tigilan mo na ako! Eksaktong pagkasabi niya nun ay bigla na lang bumula ang kanyang bibig at nangisay. Namuti rin ang mga mata nito kaya mas lalong naalarma ang mag-aama. Tay, dali na natin si nanay sa ospital. Sige anak. Wala na nga silang sinayang na oras. Kasama ang buong mag-anak at gamit ang jeep na pampasada, dinala na nga nila ang ginang sa ospital ng bayan. Pero bago umalis ng bahay, ay nahagip pa ni George ang matandang lalaki na para bang pumasok sa loob ng bahay nila habang nakangiti. Pero hindi niya na muna sinabi ang tungkol sa bagay na yon sapagkat nakafocus ang lahat kay Aling Isme. Sa kabutihang palad ay nadala nila ang ginang sa pagamutan. Naging ayos na ang lagay nito pero ayon sa doktor ay kailangan pang maobserbahan para malaman kung ano ang sanhi ng bigla nitong pagkakasakit at pangingisay. Mga anak, bumalik na muna kayo sa bahay para makapagpahinga kayong tatlo. Brando, huwag ka na muna magbiyahe ngayong araw ha, para makabawi ka ng lakas. O sige na, ako na muna ang bahala na magbantay sa nanay nyo. Sige po tay, iiwanan ko na lang kayo ng pera. Mamayang tangali o hapon, pupunta na lang po kami ulit. Dahil sa nangyari kay Aling Isme, ay naging malungkot ang loob ng bahay. Ramdam na ramdam yun ni Brando, kahit papilit niyang nilalakasan ng loob para sa mga kapatid at tatay. Hindi na rin kasi niya alam ang gagawin kung pati ang nanay nila ay bigla pang mawala. 2 kapatid na rin niya kasi ang namatay, kaya sobrang sakit kung madadagdagan pa. Naantala lang ang pag-iisip niya nang tumabi si George sa upuan. Napatingin siya rito at nang mapansing tila hindi rin mapakali ang nakababatang kapatid, ay tinanong niya ito. Tulog na si Angeline? Oo kuya, humihilik na nga eh. Kumain ka na ron. Nakapagluto na ako tapos matulog ka rin muna. Tignan mo, ang lalaki na ng eye bags mo. Natatakot akong matulog sa kwarto, kuya. Bakit ka naman matatakot sa sarili mong bahay? Naalala mo, kuya, yung matandang lalaki na muntik natin masagasaan. Nakita ko siya kanina nung iahatid natin si nanay sa ospital. Ha? Saan? Dito mismo. Pumasok siya sa bahay. Naalala ko na rin na siya pala yung nakita namin ni Angeline nung nakaraang madaling araw. Hindi alam ni Brando ang mararamdaman pagkatapos marinig yun sa nakababata niyang kapatid. Nangilabot siya ng gusto, kaya napahimas na lang siya sa magkabilang braso, pero hindi niya ito ipinahalata dahil ayaw niyang madagdagan ang takot ni George. Kuya, natatakot din ako. Baka kung anong mangyari kay nanay. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang lahat, tol. Kumain ka na muna para makaidlip ka na. Hindi naman ako aalis ngayon eh. Kaya kalmahin mo lang ang sarili mo. Sumunod na nga si George sa kanyang kuya.
at mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng hapon ay isinama na rin ni Brando sa ospital ang mga kapatid sapagkat natatakot ang mga to na magstay sa sariling bahay. Isang masamang balita ang sumalubong sa magkakapatid sapagkat ayon sa doktor ay nakomatose ang kanilang nanay Isme at hanggang sa mga oras na yon ay inoobserbahan to. Kapag daw hindi nagising sa loob ng 1 linggo ang ginang, ay kailangan na nilang magdesisyon. Halos maiyak ang mag-aama sa kanilang narinig, pero wala naman silang ibang magawa kundi maghintay. Nire-request din ng pamunuan ng ospital na kailangang mailipat sa mas high-end na ospital si Nanay Isme para mas maobserbahan pa ito. Pagkatapos ng hapunan, ay pinauwi na muna ni Ginoong Ambo ang mga anak para makapagpahinga. Nag-iwan lang ng pera si Brando sa ama at pagkatapos ay umalis na sila. Nang nasa bahay na ang 3 magkakapatid, ay napansin niyang tila hindi pa rin mapakali si George, kaya muli niya itong kinompronta para pagaanin ang loob. Tol, doon mo na lang sa kwarto natin patulugin si Angeline para magkakasama tayo. Sige kuya. Nang nasa kama na nilang natutulog ang babae, nagtungo na ulit sa sala si George para sabayan sa panonood ang kanyang kuya. Kinakabahan ka pa rin ba, Tol? Oo kuya, hindi pa rin ako komportable. Ano ka ba, Tol? Dapat tandaan mo na hindi ka dapat matakot sa loob ng bahay mo. Pipilitin ko, kuya. Mabilis na lumipas ang oras. Nang nakatulog na rin si George, ay nanatili lang muna sa sala si Brando sapagkat hindi pa tapos ang kanyang pinanonood. At pagsapit ng pasado 10:00 ng gabi, ay nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Nagising na lang siya nang makarinig na naman ng alulong ng aso. Napabalikwas kaagad siya ng bangon na eksaktong napatingin sa may bintana. Nakarinig din kasi siya ng kaluskos sa tapat ng bakuran. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas, pero wala siyang nakitang tao. Nakarinig lang siya ng mga bulong katulad ng narinig niya kagabi. Dahil doon, ay bumilis bigla ang tibok ng puso niya na para bang may mga nagkakarera sa loob nito. Napahawak siya sa dibdib at pilit na ikinalma ang sarili hanggang sa maisip ang matandang lalaki na nagpakita sa kanilang bahay. Muli siyang sumipat sa bintana at nang makitang wala pa ring tao, ay sinubukan niyang lumabas ng bahay kahit kinakabahan. Nang hindi niya pa rin makita ang tao roon, ay tumakbo na siya pabalik sa loob ng bahay at kaagad ikinandado ang pinto. At nang pagbalik niya, ay gano'n na lang ang gulat niya nang makita si Angeline na nakatayo habang tila takot na nakatingin sa kanya. Angeline naman, nakakagulat ka. Bakit bumangon ka? Takot na yumakap si Angeline sa kanyang kuya, kasabay ng pagsigaw ni George dahilan para mapatakbo ng mabilis si Brando sa kanilang kwarto, bit-bit ang bunsong kapatid. Pagbukas niya ng ilaw, ay nakita niyang nasa isang sulok na si George na kitang-kita sa hilat siya ng muka ang matinding takot. George, ano nangyari? Yung matandang lalaki, kuya. Nandito siya kanina. May binubulong-bulong siya sa akin. Nang marinig yun ni Angeline, ay mas lalong napahigpit ang yakap niya sa kuya niya, kaya pilit nitong pinakakalma ang nakababatang kapatid. George, walang ibang tao rito. Ako lang, ikaw at si Angeline. Nakita ko talaga siya, kuya. Yung matandang lalaki. Kaya tumakbo kagad si Angeline papunta sa'yo. Kuya, umalis na tayo rito. May kung anong gumagambala sa atin dito. Sigurado akong kung ano nangyayari ngayon kay nanay, may kinalaman yun sa matandang lalaki na yun. Hindi niya tayo titigilan, kuya. Dahil sa sinabing yun ng binata, ay napilitan na lang si Brando na sundin ang kapatid. Kitang-kita niya kasing takot ito. Matapos nilang makapag-ayos ng mga gamit, ay nagtungo na kaagad ang magkakapatid sa jeep.
Umalis sila sa bahay kahit hindi pa rin alam ni Brando kung saan pupunta. Nagbiyahe sila papuntang bayan at nang mapadaan na naman sila sa madilim na dako, ay muling nabuo ang kaba sa kanilang dibdib habang nagpapatuloy. Ilang saglit pa ay nakarinig na naman sila ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Mas lalo tuloy na hintakutan sina George at Angeline habang ang kuya nila ay nakafocus sa pagmamaneho. Kuya, nararamdaman ko. Sinusundan tayo ng matandang lalaki. Niyakap niya ng mahigpit si Angeline habang nakatingin sa nakatatandang kapatid. Kuya, maniwala ka naman sa akin, please. Naniniwala ako sa iyo, George. Please, huwag mo muna akong guluhin dahil nakafocus ako sa pagdadrive. Baka maaksidente tayo. Naudlot na sa pagsasalita ang panganay sa magkakapatid sapagkat nang mapasulyap siya sa rearview mirror ng jeep, ay gano'n na lang ang gulat nilang tatlo pagkakita sa matandang lalaking nakaupo sa pinakadulo ng jeep. Kitang-kita ang panlalaki ng mga mata ni George pagkakita sa matandang Ginoo na nanlilisik ang mga mata. Si Angeline naman ay napaiyak ng gusto dahil sa takot habang mahigpit na nakayakap sa kanyang kuya. Dahil naman doon ay mabilis na nagpreno si Brando at tumingin sa likuran, saka lakas loob na nagsalita. Sino ka ba? Bakit mo ba kami sinusundan? Anong kailangan mo sa pamilya ko? Pwede bang tigilan mo na kami? Pinanlisikan lang ng matandang Ginoo ang magkakapatid bago seryosong nagsalita. Hindi ko kayo titigilan. Dapat pagbayaran ng sugarol mong nanay ang ginawa niya. At lahat kayo, kasama ron! Kasabay ng pagkakasabing yon ay biglang humangi ng malakas dahilan para mapapikit silang magkakapatid. Ilang segundong tumagal ang malakas na hangin na parabang may kung anong ipo-ipo. At nang mawala na to at napadilat silang magkakasunod, ay wala na rin ang misteryosong matandang lalaki. Sinundan niyo ng malakas na pag-iyak ni Angeline, kaya inalo-alo to ni Brando habang kinakabahan pa rin sa mga nangyayari. Huwag ka nang umiyak, tol. Oo, sige. Pupuntahan natin si nanay at tatay, ha? Huwag kayong mag-alala. Magdasal lang kayo at magiging ayos din ang lahat. Habang nagbabiyahe silang tatlo, ay patuloy ang pagdadasal ni na George at Angeline na halata pa rin ang pagkatakot sa itsura ng mga mukha. Nang nasa ospital ng bayan na sila, ay dali-daling nagtungo ang magkakapatid sa ward kung saan naroon ang kanilang ina. Pero naabutan nila si Ginoong Ambo na nasa labas. Naghihintay at tila aligaga, kaya nag-alala ng gusto sina Brando at George. Tay, ba't nandito po kayo? Nasaan si nanay? Tay, nasa na po ang nanay? Mga anak, yung nanay nyo, chinecheck ng mga doktor. Nangisay na naman siya. Kuya, kagagawan to ng matandang lalaking yun. Siguradong may ginawa siyang hindi maganda kay nanay, kuya. Kailangan iligtas natin si nanay. Hindi nakapagsalita kaagad si Brando matapos yung sabihin ng nakababata niyang kapatid na patuloy pa rin sa pag-iyak habang nakakapit sa kanyang mga kamay. Samantalang si Mang Ambu naman ay gulat na gulat dahil sa mga nalaman. Anong matandang lalaki? Sino yun, mga anak? Bago pa makasagot ang magkapatid, ay dumating na ang doktor at kinausap ang padre de pamilya. Nang marinig nila na okay na ang lagay ni Nanay Isme, kahit papano ay nakahinga na sila pare-pareho ng maluwag. Pero hindi pa rin sila nagpakampante sapagkat hindi pa nagigising ang ginang. Kritikal pa rin ang lagay niya at anumang oras ay maaari siyang masawi. Dahil doon ay nag-usap-usap na ng masinsinan ng mag-ama at sinabi na nga ni na Brando at George ang tungkol sa matandang lalaki na hinala nilang gumawa nito kay Aling Isme. Tay, yun lang po ang narinig kong sinasabi ng lalaki. May atraso raw sa kanya si nanay at susunod-sunurin niya daw tayong lahat. Tay, bago pa mauli ang lahat, kailangan na nating gumawa ng paraan.
Pasensya na mga anak. Dahil sa mga nangyayari ngayon, parang hindi na ako makapag-isip ng tama. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Naawa ng husto ang panganay sa magkakapatid nang makita niyang mapaluha ng tahimik ang kanilang ama. Ito kasi ang unang pagkakataon na makita nila itong umiyak. Noong namatay sina Jenny at Luke, hindi nila to nakitang umiyak. Pero ngayong mas magulo na ang sitwasyon, ay unang pagkakataon ito para sa magkakapatid. Dahil doon ay nilapitan niya ang ama at mahigpit na niyakap. Naiiyak man siya sa sitwasyon nila ngayon, pero pinigil niya ang sarili at mas piniling maging matapang. Tay, wag na po kayong mag-isip masyado. Dumito na lang po kayo at bantayan si nanay. Ako na pong bahalang gumawa ng paraan para humanap ng tulong. Sasama ako, kuya. Saan naman kayo pupunta mga anak? Alam niyo namang delikado ngayon sa labas dahil sa mga bali-balita tungkol sa mga kulto. Baka kayo naman ang mapahamak. Pangako tay, mag-iingat ako. Kuya, sasama ako sa iyo. Please, nanay ko rin siya kaya dapat may gawin din ako. At saka, kailangan mo ng kasama dahil tama si tatay. Delikado ngayon sa labas gawa ng mga kulto-kulto na yan. Napabuntong hininga na lang si Brando at hindi na nakipagtalo pa sa nakababatang kapatid. Dahil alam niya rin na wala na silang dapat na aksayahin na oras. Mga anak, hindi ko na rin alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Pero sana lang, mag-iingat kayo. Dahil hindi na biro itong mga nangyayari. Naway, gabayan kayo ng Panginoon at makahanap kayo ng solusyon para gumaling ang nanay nyo bago pa mahuli ang lahat. Huwag po kayo mag-alala, tay. God is good all the time. Mag-iingat din po kami. Pupunta ako kay Joey para manghingi ng tulong. Bago sumikat ang araw ay umalis na ng ospital ang magkapatid. Iniwanan lang nila ng pera si Mang Ambo para sa panggastos nila ni Angeline at Aling Isme. At pagkatapos ay nagbiyahe na ang dalawa papunta sa bahay ni Joey. Mag-aalas 7 ng umaga, eksaktong naabutan nila si Joey na paalis pa lang. Meron kasi itong susunduin mula sa pantalan, kaya medyo nagmamadali ang maangas na lalaki. Uy, ba't na pa rito kayo magkapatid, pare koy? Paalis pa naman ako. Importante lang, pare koy. Kailangan ko sana ang tulong mo eh. Hindi ba may kakilala kang manggagamot? I mean, albularyo o kahit anong uri ng manggagamot na kayang tumulong sa nanay ko. Nako, wrong timing naman kayo. Nagmamadali pa naman ako ngayon. Parang awa mo na, Kuya Joey. Nakasalalay ang buhay ng nanay ko rito. Posibleng mamatay siya anytime kapag hindi kami gumawa ng paraan ni Kuya. Nakikiusap po ako sa iyo. Mamamatay ang nanay ko kapag hindi namin siya natulungan ngayon. Dahil na rin sa awa, ay wala nang nagawa si Joey kundi tulungan ang magkapatid na Brando at George. Pinaubaya na muna niya sa bayaw na si Gordon ang pagsundo sa pantalan ng mga angkat. Pagsakay ni Joey sa jeep ni Brando, ay nagtungo kaagad sila sa isang malayong lugar. Umabot ng 2.5 oras ang biyahe dahil nagkandaligaw-ligaw pa sila. Pakiramdam kanina ng tatlo ay paikot-ikot lang ang lugar na kanilang pinupuntahan. Kaya naisipan nilang baliktarin pare-pareho ang suot nila hanggang sa makaalis sila sa loop. Nasabi ko na nga ba, pare koy? Parang may humahad lang sa atin na makapunta sa lugar na pupuntahan natin, kay Tandansora. Pasensya na pare ko ya, pero medyo bago tong mga experience na to sa akin eh. Tandansora po ba talaga ang pangalan nun? Para pala siyang bayani. Malalaman nyo rin kung bakit kapag nakita nyo na siya. Maya-maya pa ay itinigil na nila ang sasakyan at naglakad sa gitna ng bukirin na inabot ng higit kalahating oras. Nang matanaw na nila ang munting kubo sa gitna mismo ng kabukiran, ay namataan na kaagad ng tatlo ang isang matandang babae na nag-iipon ng mga panggatong sa labas lang mismo ng bakuran nito. Oh, ayun na si Tandansora. Natigilan na si Joey sapagkat lumingon kaagad sa kanilang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Nagkatinginan na magkapatid
At doon na nga nila naunawaan kung bakit Tandang Sora ang naging alias ng matandang ginang. Kanina ko pa kayo hinihintay, mga toto. Nagpakatagal-tagal pa kayo sa kalye. Bakit kasi huli nyo na naisipan na baliktarin ang mga suot nyong damit? Nagkatinginan lang ang tatlo habang papalapit kay Tandang Sora. Nang nasa tapat na sila nito ay nauna nang nagmano si Joey habang napapangiti. Long time no see, Lola. Tandang Sora. Lola mo si Tandang Sora? Hindi ba halata? Sa bagay, sa gaspang ng ugali niyang apo ko, hindi talaga mapagkakamalan na apo ko yan. Grabe ka naman, Lola. Magandang araw po. Mano po, Tandang Sora. Mano po, Lola, Tandang Sora. Kaawaan kayo ng may kapal. Hali kayo, sumunod kayo sa akin sa loob. Kaagad pumwesto si Joey sa likod ng matandang babae at marahang itinulak ang wheelchair papasok sa loob ng kubo. Kinuha naman ni Brando at George ang bitbit ng mga panggatong at sila na ang nagpasok sa loob. Nang nasa sala na sila, ay tumambad ang iba't ibang klase ng tuyong dahon, mga halamang gamot, kung ano-anong abubot, mga garapon, at iba pa na nakapalibot sa halos buong bahay. Iba rin ang ambience kaya medyo napadikit si George sa kanyang kuya. Ganito kasi ang pakiramdam niya noon sa tuwing magpapakita ang matandang lalaki. Mabigat, madilim, at nakakikilabot. Huwag kang matakot, Utoy. Pagkapareho lang kami ng aura nung nagtatangka sa inyo. Pero hindi kami pareho ng layunin. Anong pangalan mo? George po. Ako naman po si Brando. Nakababatang kapatid ko po itong si George. La, kailangan po ng tulong lang nanay nila, si Aling Isme. Hindi lang ang nanay nila ang may kailangan ng tulong, kundi lahat sila. Sa ngayon ay unti-unti na silang kinakapitan ng sumpa ng mangkukulam. Katunayan, yun ang dahilan kung bakit kayo nagkandaligaw-ligaw. Namangha naman ang tatlo sa sinabing yon ng matandang babae dahil wala pa naman silang sinasabi magmula ng mapadpad dito. Sa mga oras na to, gumagawa na siya ng paraan para mapasok pati ang isip ko. Magaling ang sumpa niya. Eksperto sa pangungulam. Pero sa tanda kong to, sa dami ng karanasan ko sa kanya, sa tingin niya kahit lumpo ako hindi ko siya magagawang saktan. Kung ganun po, kilala niyo na ang taong gumawa nito sa amin? Sa nanay ko? Kanina pa, simula nang pumasok kayo sa teritoryo ko. Dahil dala-dala nyo ang sumpa, kaya naman madali ko siyang nakilala. Yun lang ang kahinaan niya. Marami siyang karanasan pero kulang pa. Kaya huwag kayong mag-alala. Hanggang nandito kayo sa teritoryo ko, hinding-hindi niya kayo magagalaw. Pero paano po ang tatay, nanay, pati ang bunso naming kapatid? Wala po sila rito. Baka po mapahamak sila. Huminahon ka lang, George. Alam mo, walang kakayahan na makapasok ang sumpa sa katawan ng isang tao, maliban na lang kung papayagan niya ito. Dinisenyo ng Diyos ang katawan natin na malakas laban sa masasamang elemento. Namamayani lang ang kasamaan dahil bukod sa hinahayaan natin ito, pinangungunahan tayo ng negatibong enerhiya. Kaya sinasabi ko sa'yo, ang pananalig at tapang ang magpapalakas at magiging dahilan ng pagkatalo ng kalaban. Inakbayan ni Brando ang nakababatang kapatid na nabuhayan dahil sa sinabi ng matandang babaeng lumpo. Maya-maya pa, matapos mag-lecture ni Tandang Sora, ay saka nito hinarap ang apo. Joey, kunin mo ang palayok, lagyan mo ng tubig at dalhin mo sa sigaan. Kayong dalawang magkapatid, sumunod kayo sa akin sa likod ng bahay, sa sigaan. Ikaw ang magtulak sa akin, George. At ikaw, Brando, dalhin mo lang yung mga panggatong. Napapakamot-ulong sumunod si Joey na walang nagawa kundi ang bumulong-bulong na lang. Nang nasa likod na sila ng bahay, ay tumambad sa magkapatid ang kakaibang itsura ng buong lugar. Mas nakakikilabot ang enerhiya ng likod bahay dahil punong-puno ito ng mga kakaibang imahe. May mga manikang itim, puti, pula, mga banga,
Kandilang nakasindi na bungo ang hugis at iba pa. Pasimpleng napayakap si Brando sa sarili hanggang sa huminto sila dahil muling nagsalita ang matandang babae. Brando, ilagay mo dyan sa may bakas ng uling ang mga panggatong at sindihan mo. Gamitin mo na lang ang mga kandilang nakasindir yan, kahit alin dyan. Dali-dali ngang ginawa ng binata ang inutos ni Tandansora. Nang magliyab na ang kahoy, ay eksakto naman ang pagdating ni Joey na isinalang kaagad ang palayok na may lamang mainit na tubig. Nang ayos na ay lumapit doon ang matandang babae at mula sa maliit na lumang bag na nakasukbit sa kanya ay mayroon siyang kinuhang mga kung anong bagay at ibinudbod sa palayok. Kumuha rin siya ng tuyong ugat at dahon na inilagay din doon. Sa kanya nilingon ang tatlo bago magsalita ulit. Bukod sa apo ko, ito ba ang unang beses niyong makasaksi ng ganitong ritual? Pagtango na magkapatid ay nagpatuloy sa pagsasalita ang matandang babaeng mangkukulam. Bago ako magsimula sa orasyon, may tanong ako sa inyong magkapatid. Kung papipiliin kayo ngayon, ang kapalit ng buhay ng inyong ina ay malaking halaga na po pwedeng magpabago sa takbo ng buhay nyo. Pipiliin nyo ba ang bagay na yon? Pipiliin ko pa rin po ang nanay ko. Ako rin po, dahil hindi mapapantayan ng kahit anong yaman ng buhay ng isang tao. Nakakatuwang sagot. Ngayon ay sigurado na ako na tama ang mga taong tinulungan ko. Makinig kayong dalawa. Sa oras na to ay kasama niyo ako sa pagpuksa sa taong gumawa ng sumpa sa nanay niyo at sa buo ninyong pamilya. Nagkamali ang inyong ina sapagkat gusto niya lang mapaalwa ng buhay niyo. Kaya lang, naargabyado niya naman ang isang tao na isang mangkukulam. Gayunpaman, ay karapatan ng bawat tao ang pangalawang pagkakataon. Kaya sasagipin ko ang nanay nyo at ang buo ninyong pamilya. Salamat po. Saka ka na magpasalamat, iho. Oh, makinig kayo. Magdasal lang kayong tatlo hanggang sa matapos ang orasyon. Nang makita ng matandang babae na kumukulo-kulo na ang nasa palayok, ay wala na siyang inaksayang oras. Sinimulan na niya ang pagbigkas ng mga ritual na siya lang ang nakakaintindi. Nanatili namang nakamatsyag ang tatlong lalaki habang nagdadasal ng kanya-kanya. Ilang saglit pa ay biglang umihip ang malakas na hangin na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga kandilang nakasindi kahit ang siga na nagpapainit sa palayok. Pero bumalik din naman yon pagkatapos sumigaw ni Tandansora. Nagulat pa nga ang tatlong binata dahil sa lakas ng sigaw ng matandang babae. At pagkalaon ay mayroon tong maliliit na manikang inihagi sa mga palayok. Biglang nakaramdam ng init ng katawan si Brando at George pero hindi ito nakakapaso. Pakiwari nila ay parang nililinis ang buo nilang katawan. Hanggang sa makita na nga nilang lahat mula sa palayok na may itim na usok na tila nag-e-evaporate sa ere. Muli na namang nagbigka si Tandansora ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Hanggang sa makalipas lang ang ilang minuto ay para nang naligo sa pawis ang magkapatid. Pero kahit ganon ay sobrang magaang ang kanilang pakiramdam. Naalis na ang sumpa. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na to magtatangkang bumalik sa loob ng ilang araw. May ipakukuha ko sa inyo. Sundin nyo ang iuutos ko. Pagkatapos niyan ay nakatitiyak akong magiging maayos na ng tuluyan ang nanay nyo. Pagbalik nila sa ospital ay laking gulat nga ng magkapatid sapagkat nagising na si Aling Isme. Pero katulad ng instruction ni Tandansora, nag-alay nga sila ng buhay na manok. Ginilitan nila ang leeg nito at iwinisik sa palibot ng kanilang lupain ng dugo at pagkatapos ay inilibing nila sa tapat ng bahay ang nasabing manok. Mula noon ay hindi na sila ginambala pa ng mangkukulam
At dahil doon ay natuto na si Aling Isme na tuluyang tumigil sa pagsusugal nito upang hindi na maulit malagay ang pamilya niya sa panganib. Lumipas pa ang isang buwan, ay na-expose na rin na hindi totoo ang mga balita patungkol sa kumakalat na kulto. Inimbento lang to ng iilang tao para mapigilan din ang pagpapaabot ng mga kabataan ng hating gabi sa layasan. Wala namang nakakaalam kung sino nga ba talaga ang nagpakalat ng balita. Pero walang pakialam doon si Brando, sapagkat ang tanging hangad niya lang ay maiaho ng buong pamilya niya sa kahirapan. Wakas,